Naka-network kayo sa home, nakaka-remind kayo ng mensahe ng home. Hindi naman lahat nasa home class eh. Pero pwede nyo ikalat yung mensahe, anong dapat gawin sa pamamahay. Hindi lang pabasa ang dapat natin gawin, although yan yung pinakamadaling unang gawin, no? Marami pa tayong ibang dapat gawin. Pag naranasan yung revival sa pabasa, then madali na lang gawin yung iba. Okay. Ano mo bang ibig sabihin ng... Di ba yung sabi ng Ano mo bang ibig sabihin ng Psalms 1:5, the ungodly shall not stand in the judgment? The ungodly shall not stand. Anong version? 1:5. Okay, pakibukas yung 1.5. Okay, huwag mo muna alisin. 1.5 ka muna. Psalms 1.5, Sister Regina. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor the sinners in the congregation. Judgment begins at the house of God. Hindi makakatiis yung ungodly sa mensahe. Pag sinabing hindi siya makatayo in the judgment, hindi niya kaya pakinggan yung hukom ng Diyos. Hindi niya kaya pakinggan yung mensahe ng progressive revelation. Tatamaan siya, masakit sa kanya. Ayaw niya pakorek eh. Maliban, willing ka, kung ikaw ay willing pakorek, magiging righteous ka. Kaya nga, congregation of the righteous. Ang mga righteous, payag sila pakorek. Payag sila makipag-sharing. No? So, pag narinig nila yung mensahe, hindi sila iiwas. Lalapit pa sila. Kahit na masakit sa kalooban nila, aamin sila sa mali nilang ginawa. Kaya naman patunayan ang mali eh. Hindi mo kailangan ikalat sa ibang tao yung mali. Kaya namin patunayan, mali ba magkalat-kalat ng negative sa isang kapatid? Kaya patunayan, siguro iiwasan lang pag-usapan yan. O kung marunong kayo umamin na mali yan, then at marunong kayo lumamit humingi ng tawad, then kayo righteous. Kaya nyo sumama sa congregation. Eh kunwari, ayaw namin pupunta dyan, baka masunog kami. Ayaw ka namin pupunta rito, baka kasi nandyan yung taong yan. Ibig sabihin, meron kayong uwi, hindi nyo kaya tumayo sa congregation ng mga righteous. Ayaw nyo lang makarinig ng correction. Ayaw nyo makarinig ng review. Ako, meron din yung pagkakamali. Ayaw ko sabihin yung mali ng mga tao. Ngayon, gusto ko na sabihin, ay iiwasan na ako. So, dati umaattend dito sa fellowship natin, sumasama sa Bible studies. Ngayon, ayaw na kasi personal. As long as nandyan yung taong yan, hindi kami pupunta dyan. So, hindi makakatayo ang ungodly sa judgment. Kasi judgment begins at the house of God. Pero, sasabihin ko sa inyo, sa huling panahon may great white throne judgment. Mapipilitan pa rin tumayo. Although masakit. Tago mo kami dun sa kagalitan ng kordero. Okay, next. Ano po bang spiritual lasing? Anong spiritual ano? Spiritual na lasing. Okay. Ang spiritual na lasing, describe niyo describe niyo yung sasabi ko. I-post niyo. Ang spiritual na lasing sa tagumpay. Lasing sa tagumpay makalupa. Sa mata ng tao sa lupa, parang tagumpay ka. Yung lasing na yan, hindi yung lasing kung tampay. At ito kung lasing na yan, lasing ka sa parang nung si Hitler, nung tagumpay yung kanyang gera, tagumpay ang kanyang politika. Dito sa kaiglesyahana, meron tayong definition of ano yung tagumpay. Ang tagumpay sa atin is maraming tao. No? Malawak ang nararating. No? Nakakapunta sa iba-ibang bansa, sa probinsya. Yan ang definition natin ng tagumpay. At minsan, nagiging pangpagpag ng dinamdamin ko sa laman to. Lord, ako ba ay mas pinagpala mo nga sila? Ako ba hindi pinagpala? Pero na-realize ko, si Abraham, kung sinubukan siya, hindi naman niya kontrolado ang buong mundo. Hindi kinakailangan malawak ang ano mo sa mundo para ikaw ay magtagumpay sa Diyos. Wait, ang importante, wala kang inagrabyadong tao, wala kang diskriminasyon. Huwag kang mag-Nicolaita, laban sa kapatid. Kahit na hawak mo yung buong mundo, pero meron kang ginawang hindi maganda sa isang kapatid, ayaw mo pa humingi ng tawad, ayaw mo pa umamin.
sayang lang yung lawak na yan. Maring gamitin ka nga, pero sa mensahe ni Barbanam, the anointed ones at the end time, maraming ginagamit ang Diyos, pero daw kung hindi, Nicolaita rin sila. Nagamit nga sila. Isipin, yung mga denominasyon, ginagamit lahat yan. Yung Katoliko, nagagamit din yan. Nagamit din yan sa Pilipinas para ma-Christianize to. Pero, hindi ka dapat tumigil sa paglakad sa katotohanan. Eh. Dapat ka umabante. So, akala mo, dahil sa tagumpay mo, kontento ka na, sarado ka. Kung meron ka pang discrimination, hindi ka pa beriyan. So, okay. Yung Isaiah 59 pa yan? Sister Regine, Isaiah 59. Paano po yung pinayuhan na magpapasession, pero nagbibingi-bingihan lang ano po yung gagawin? Alam nyo, ito na yung ebidensya. Hindi ito yung pagtuturo ng offensive kung namang mali. Yung tao may diferensya. Meron tayong kahinaan eh. Yan, ang masaklap pa, yung mahina na yung laman. Wala pang gulong yan ha. Isipin, pinapayuhan siya, nagbibingi-bingihan siya. Paano kung may sumaklolo? Hindi ko kailangan makinig dyan kasi aral lang ng tao yan. E di lalakas yung laman. Pwede nyo nang patunayan ano yung pinapayo eh. Madali makakuha ng kakampi dahil pabor sa laman yung mag-relax, pabor sa laman yung walang gawin. Pabor sa laman na hindi na asikasunod yan. Pero sinasabi ko sa inyo, katulad ng sinasabi ng propeta sa katapusan ng mundo. Sinasabi ko sa inyo, warning, malahimik nga kayo, relax kayo, kontento kayo walang regular session, kontento kayo bakante oras ng anak ninyo, kontento kayo walang singil doon sa scribe, wala silang setup. Dapat mabuksan ang mata nyo na parang nasa ICU sila. Kung nasusunog ang bahay nyo, siguro kandara pa kayo. Kung anak ninyo na aksidente, kandara pa kayo. Kailangan ganyan ang puso nyo ngayon para maghapon. Iba yung pang-personal pa, iba pa yung para sa asawa, para sa anak, sa pamilya. Ay, iba pa yung pasara sa iglesia. Mas kawawa ang iglesia kasi anong klaseng panambahan natin kung hindi natin magaganap ito. Pero napakaganda kung naganap natin ito. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Of course, may unity sa Nicolaita, di ba? At ang unity pinag-usapan ko sa pagkaperiyat ng progressive na message. Kung maganap ito, ang ganda. At minsan nasaksihan ko na naganap yan. Naganap yan. So, examine niyo yung puso ninyo. Ngayon, obvious naman yung nagbibigyan yan, nagsasarado. Laman natin, syempre, alam niyo ba, pwedeng hindi mag-usap-usap yan, pero yung laman nila, isa lang naman sinasabi. Prueba yan, may isang diablo nang bumukulong sa laman natin. Nakasulat sa Bible, kalaban natin, laman natin. Huwag tayong manangan sa sarili nating unawa. Paano po yung mismo manggagawa ay lukewarm? Mag-record kaya natin dahil iba na huwag na rin magpaalala kasi mismo yung sinagulo ang pagkakayaan. Kung meron may gagawa na ayaw, nagagalang nyo pa rin ang manggagawa. Pero, ilang 15 na, 4 na, 3. Ubus na. Walang battery. Okay. Kung masasabi ko lang, pag ang manggagawa ay dalawa lang. Meron manggagawa, hindi pa niya abot yan. Kaya, pwedeng bigyan. Pero, hindi niya siya kumakalaban. Okay? Parang observe lang siya. Kumbaga, hindi pa niya abot. Meron manggagawa, lumalaban na. So, ingat kayo doon kasi yung salita magiging may gatong ng emosyon yan. Kasi manggagawa yun. At sa nasaksihan ko maraming beses na, pag manggagawa, yun ang mas malakas makakapag-damage. Bantayan niyo yung sinasabi niya. Ang sinasabi niya may hawa na bang negative sa kapwa. Nakakapagsira na sa pagkapereyan. Pag nakakapagsira na, kunwari, parang iwas na sa akin ang epekto. Kunwari, hindi naman niya aminin, naninira siya. Pero, ang bunga dun sa binubulungan niya, umiiwas na sa akin. Kahit wala naman kami yung diferensya sa isa't isa. Yun, bantayan niyo na. Ibig sabihin, may diferensya na. Hindi sa nagwawalang galang sa magagawa. Pero karapatan niyo umiwas doon sa hindi nagdadala ng pag-ibig ni Kristo. Second John, hindi nagdadala ng doktrina ng Ebanghelyo ni Kristo. So, yung pag-ibig yun eh. Yung pag-ibig yung pagiging patas eh. So, kung hindi niya dala yan,
Pwede nyo muna iwasan yun. Okay. Ha? Ilan na lang, ilan. Sige, tuloy-tuloy na tayo. Hindi na naman pakakapo. Hindi kasi binuksan. Sige, Parehas lang ba? ilagay mo lang kahit na ano. Hindi ko matalakay. Parehas lang ba? Parehas lang ba? Mga taong hindi lang nilalaman ang nilalaman ng Biblia at ang kalooban ng Diyos. Parehas lang ba na hindi nila ano? Parehas lang ba ang parusa sa mga tao? Hindi man lang nilalang ang nilalaman ng Biblia at ang kalooban ng Diyos. Yun sa mga taong nakikinig ng turo. O, Nakikinig hindi ng na lang turo. ang Biblia at hindi na sinunod. Hindi na lang, hindi sinunod. Halos hawig yan. Yun yung binibingi natin yan. Una, ayaw niya alamin. Yung isa, inalamnan niya, pero ayaw niya gawin. Mas abante lang yung isa ng konti. Pero parehong nagbibigay niya yan. O sige, tuloy-tuloy. Next, para mabilis. Paano po Naging kanta. pagpastor? Ito, Pero dapat first makikita yan. Yan, malimutan. paano po magpastor? Paano, ano? Ang papa ng mga bata tapos nanonood ang papa nila ng cartoons. Paano po yun pati ang mga bata na nanonood na rin? Hindi, payuhan, himukin nyo yung tatay session. Ibitahin nyo. Eh, pati daw yung papa nanonood ng cartoons. Ibitahin nyo na nga eh. Kunwari, himukin nyo. Diba? Pero kung ayaw, huwag nyo pilitin. Galang nyo. Pwede nyo sharean sa ibang pagkakataon. Share mo, ito dapat gawin, ito dapat gawin. Alam nyo, kung kayo nag-share sa isa't isa, lalago ang church. So, kailangan kayo mag-admonish sa isa't isa. Gusto ko lang i-report. Doon lang yata kina Pastor Jonathan natupad yung tutok na nakapag-interview mga bata eh. So, ulitin nyo, kahit dalawa, ay wala yung isang mga partner. Tumulong kayo ngayon dito. Damihan nyo, lahat kayo tumutok ngayon mga yan. Huwag kayong mahiya, iyagan nyo. Huwag kayong magkumpulan mga bata. Spread out kayo. Okay? Brother Samuel, mag-ano ka na, supervise ka na. Gamitin mo yung pagiging matangkad mo na, para supervisor ka. Okay. Meron bang berian na hindi mature? Pansamantala lang siya ng berean. Tapos tumigil sa pagka-berean. Pag tuloy-tuloy berean, mamamature siya. Diba? Sabi, will bear fruit in his season. Hindi siya maantala, hindi siya mababansot. Kunwari, 10 years old na, ito pala kita rin. Paano kung may ugali pa tayo ungodly, di ba tayo matawag na berian? Kahit minsan pinipilit ang sarili natin na di tayo pwedeng mag-emosyon at pag may nag-divulge sa atin na mali, mag-emosyon tayo, ibig sabihin, di ba tayo berian kahit ihili. Lahat tayo nagkakamali. Yung ungodly, sarado. Ibig sabihin, ang berean, pag may mali ka, at maipakita ng maayos sa'yo, maintindihan mo, kaya mong tanggapin. Let's say, hindi mo pa nakita. Karapatan mo muna hindi tanggapin. Pero hindi ka sarado, hindi ka nagtatanim ng maling kwento. Hindi ka gumagawa ng maling istorya laban sa kapwa mo. By the way, baka isipin ng iba na ako gumagawa ng istorya. Wala naman akong pinangalanan. Pero alam ko, sirang-sira na yung pangalan sa iba. So, alam ko hindi ako guilty. Kasi talagang ako yung ginawa nito, nagpatotoo lang ako. Maganda malaman mo kasi kailangan mag-ingat na kayo. Ilang taon na ako tahimik. Nagbubulag-bulagan ako na pwede mawala yan ng isa. Hindi, lumalala lang. Pwede po bang maging lasing ang isang mensahe? Maging lasing ang isang mensahero? Yun nga, bawat preacher ngayon na malawak, malaganap, tagumpay, pwede kang malasing sa tagumpay. Yan sabi ni Barbanam, popularity. Opo, isipin, pera lang, saka babae. Eh, yung popularity, wala kang ginawang masama. Wala kang ginano sa pera, wala kang ginano sa tao. Pero, pwede kang maging Nicolaita dahil sa popularity niya. So, itong mga tao to, negative-tingin dyan. Pag
sasali ako rito, lalawak ako, pero sakripisyo ko lang yung tao yan.